The Father's perfect plan, my good for His greatest glory. Okay? Ang plano ni Tatay nga perfect para gina sa akon nga kaayuhan kag para sa iya pinakamataas nga himaya. So mo nang pinaka thought nga gusto naton nga ipabilin sa aton nga tagipusoon sa siningaga. Let us pray. May gugmaon, balaan namon nga Tatay, nga ara sa langit, salamat gid tay. Sang imo pinasahi, perpekto nga plano para sa amon nga imo nga mga kabataan. Ikaw ang pinakamapinalanggaon nga Tatay. Ikaw ang pinakahimpit nga Tatay. Ikaw, Ginoo, ang may pinakamatahom nga plano kag katuyuan sa amon kabuhi. Kag sa amon nga pagtan-aw sa imo pulong, tudloi kami nga makita namon, Lord, ang imo nga pagpalangga sa amon. Makita namon ang imo nga pag-atipan, ang imo nga pagsugata, ang imo nga pagtipig, Ginoo, sa amon. Sugata sa amon mga kinahanglanon. Kag sa siningaga, nagapalapit kami sa imo, kag Lord, dalayawon ka sa imo bugana nga bugay, nga imo ginapasagahay sa amon, adlaw-adlaw. Gina-sustain mo kami, Lord, sang imo nga sufficient grace. Kag Lord, di na amo ang nagahatag sa amon sang kabakod, nagahatag sa amon sang handom nga hindi kami magpalayo sa imo. Nagahatag sa amon, Ginoo, sang pagpabakod, nagahatag sa amon sang motivation to pursue sang pinakamahanuot, pinakamalapit nga relasyon sa amon manluluwas. Ayan ikinadayaw ka namon. Hindi kami, Ginoo, takos. Apang ginlambot mo kami. Paagi sa imo bugtong anak. Thank you sa siningaga, Lord. Kag ginadumdum namon ang nagamalasakit, ikaw mag-untay sa imo kamot sa kay nang Judith ara sa hospital bangod nga nahulog siya sa katriya. Si nang Mila nagaubo, si nang Guy nagaubo. Ang iba namon nga mga auto dara paghihapon naga-recover. But Lord, salamat that a true Christian still have that joy sa iya nga tagipusoon bangod sang ginahimo nimo. Salamat gid. In Jesus' name, amen. And so we have the picture of the vine, the grapes. Wala na di sa aton, gawa kayang aton, the grapes green. Okay? Pero sa mga sa Israel, kag sa iban nga mga nasyon, Australia probably, daw makita mong manami nga plantation. Makita mo nanda ang plantation sang grapes. That's the vineyard. Amo nang vineyard. Grabe nga vineyard, ano? Wow, tani makakadto tada kay mga pagusto ta kaon grapes ba. Taas sugar. Sa Camiguin makadto ka to may isa to ka lugar nga pinakatamis nga Lanzones. Nagkadto kami to ni Ma'am Janet sang nagkanda kami sang seminar sa Camiguin. Tatlo kami ni Mrs. Gindala na kami nila to sa may plantation sang sweet Lanzones. Pag gusto ka lang kakaon, hindi ka manglikagwanta.
Ikaw lang mang ipo belas ang lansones, pagkadamo-damo. What about plantations and grapes? The vineyard. So ang picture nga ginatudlo ni Jesus Christ sa aton bala. Connection. Okay? So, connection, nag-start sa relationship. Kung wala ka relasyon, wala ka connection. Di ba? And so, ang pinaka-haligi, ang pinaka-pundasyon sa aton nga pagkamalapit sa kay Kristo, sa aton nga pursuit, sa ginatawag nga intimacy, first of all, it is founded firmly. Tama ka bakod nga pundasyon in the person and work of Christ. Paagi lang gid sa kay Kristo. Remember, it's through Christ. Everything, ang tanan, paagi kay Christ. So ang person who is Jesus sa John 7 I ams of the Lord Jesus Christ. And the finished work of Christ in the cross. Okay? Amo na ang pundasyon sa aton nga handom, pursue. Imo gina nga handumon kag pangitaon sa imo kabuhi. And intimacy with Christ, sa sining aga, is also founded on the plan and program of the Father. That's why in verse 1 sa chapter 15, tama ka, masaling mo nga, tama ka mabakod nga pundasyon. Nagsugod gid si Jesus Christ sa pagtudlo sina before nga iya nga ginhambal ang intimacy, ang abiding with Christ. Before you abide with Christ and His words abide in you, you must be founded sa sina nga relationship by the person and the work, and then you have the plan and program of the Father. And so, sila ni Jesus Christ, kay ang ginaatubang niya, mga Hudiyo, kag very familiar sila sang ginahambal ni Christ. Kag nainsindihan nila kung anong pundo ni Jesus Christ. After introducing Himself, that I am the true, because there is a false vine, I am the true vine. And because of that, my Father is the true vine dresser. Okay? Ang akon tatay, si tatay, amo sa ang tuod-tuod nga vine dresser. Siya mong tuod-tuod nga gardener. Siyang tuod-tuod nga nagatatap sang vineyard. And so my Father is the husbandman. Ang akon tatay, siya mo ang gardener, vine dresser. Sa Jewish culture, during the time of Christ, ang typical nga duty, ano ang hilimuon, ano ang ginahimo sang gardener, sang nagapanggarden. Okay? Ang nagapanggarden, pareho man sa aton panahon, siya amo ang nagaplastar sang garden. Siya ang naga-irrigate sang garden. Siya ang nagabutang sang mga kanal nga agyan sang tubig. Subong in Israel, they turned desert into farm. Paano ginimo na? By modern irrigation system, underground pipes. Grabe yung Israel, ano? They can feed the world. Sa mo na kagamay nga nasyon. Muna ang ambal nila, we can feed the world. Sa ila disyerto, may mga underground nga mga pipes
Ginakontrol nila ang filterizer, ginakontrol nila ang tubig, isang nagakontrol, tanan-tanan. Okay? But during this time of Christ, very primitive ang ilang gardening. Ayang kaangay man sa backyard nga mga gardening. And so, ang gardener is the one planting. Siya amo ang nagtanom, siya amo ang nagtanaw sa mga tanom, and that's pruning. We will go to that in the next study. And then, siya man ang nag-abuno. Everything, nagapanghilamon, nagatipig sang tanom sa mga makawat kag sa mga kasapatan. Siya amo ang nagabutang sang enclosure. Okay? Ginabutangan niya sang guard, fence, wall. And so, husbandman, you see, kiporos, that's his work. On the other hand, he is also called ampilorgos. Hindi na takitsindi. But the point is, specialized and respected. That's the word. My father is the gardener. My father, siya amo ang in charge sang tanan-tanan. And vineyards during the time of Christ, like in the Old Testament, may mga vineyards, they planted vineyards, Solomon planted vineyards, Noah planted vineyards, the fact na he was drunk. Nahubog siya sa produkto niya. And vineyards during the time of Christ represent wealth. Kung may vineyard ka, malapad nga ubasan, nagapahayag nga ikaw isa ka respetado nga tao, kag ikaw manggaranon nga tao. And so, in John 15:1, paghambal ni Christ, I am the true vine, akong tudod nga puno sang ubas, and it is implicated directly, which is true, that the Father is the true gardener. My Father is the true gardener. He is the steward. He is the owner at the same time. Kagtapos mga utod sa Ginoo, a bigger picture. Ang pinagid tanawon mo gid ang kabagusan. Paghambal ni Christ, ako ang matuod nga puno sang ubas, kagang akon amay amo ang gardener, nagahambal sa ginatawag nga covenant relationship of the Father to the vineyard and also to the vine. This is now the new covenant. Ang akon tatay, siya mo ang tuod-tuod nga nagaatipan. Now, with this, mga utod sa Ginoo, kung ikaw gardener, ikaw owner, ikaw protector, everything, this talks about the care of the Father to His Son, Jesus Christ, and to the branches. Amen? You are the branches. Wow. So, ina nga branch, every branch connected with the vine is being taken care of the gardener.
Every branch. Ang kada naangot sa kay Jesus Christ. Ang kada tao nga may relasyon kay Christ. Every day, the Father is inspecting the branch. Amen? Every day, ginatanaw sang gardener, kundiin nga branch. Ang wala ga pamunga, diin ang branch nga may ulod, diin ang branch nga daw pigado, and He has the best plan for that branch. Because He is the owner of the vineyard. Amen? And so today, you will say, thank you, Father. Salamat gid tay. Kay you have the best plan for me. Kay ikaw may pinakamanami nga plano para sa akon. Okay? And so in the Bible, you have the snapshot of His plan. This is the plan of God. Wow! Grabe, no? Isa lang kapag tanaw. You have the plan of God. Makita mo ang gin-revealed plan of God for each and every one of us. Amen? Kada isa sa aton. Now, Romans chapter 8, verse 27 to 30, kag tungod nga nakahibalo ang Dios kung ano ang sa tagipusoon sang tawo, nakahibalo man siya sang huna-huna sang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa iya mga katawan, kag suno sa kabubuton sang Dios. Nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo, tanan nga nagakalatabo, ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Amen? Okay? Nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan, kay halin pa sang una, nahibaluan na sang Diyos kung sino ang iya mangin mga anak. For knowledge of God. Kagin plano na niya nga daan, nga mangin kaangay sila sa iya anak nga si Jesus. Agod siya ang mangin kamagulangan sa madamo nga mga kauturan. Gani ang mga tao nga iya ginpili na nga daan, gintawag niya nga mangin iya mga anak. Kag ang mga tao nga iya gintawag, iya man ginapakamatarong. Kag ang iya ginpakamatarong, iya man ginpadunggan. You see the snapshot of the plan of God? Grabe. Before the world was created, wala pa ya matuga ang langit kag duta, nakilala ka na sang Diyos. He already knew you. Grabe, no? Way ka pa matao, kilala yan na ka. Amo na kaalam ang Diyos. Okay? Amo na katindi ang plano sang Diyos. Amen? Amo na siya. Wala ka pa matawo, wala pa si lulo mo, wala pa si lula mo, wala pa si Adan kag si Eva. God already knew you. Kilala ya ka na. Kagintugutan niya ka nga mabuhi sa sini nga kalibutan. Gintugot sang Diyos nga ari kita di. Kag suno sa iya plano, ginpili iya ka.
before the world was created. Wala tao, wala pang langit, wala pang duta, ginpili ka na sa Diyos. Nakabudlain hindi yun na. Tuuhi lang. Kaya hindi mo na ma-explicar. Tuuhi lang. Tuuhi lang, nakilala ya ka, kag tuuhi lang, naging pili ya ka. Okay? Amo na snapshot eh. Ano? Amo na ang pagtanaw mo sa iya. Amo na ang pinakamanaming nga plano ya. Kag gintawag ya ka, He called you. A general calling to be His son, to be His child. He called you to salvation. Gintawag ya ka sa kaluwasan. Okay? Kilala ya ka, ginpili ya ka, kagintawag ya ka. Imagine. Gintawag ya ka sa kaluwasan. There's a general calling of God. Calling men to salvation. Okay? Gintawag niya ikaw nga mangin iya mga anak. Kita gintawag nga mangin iya mga anak. Kag ang mga tao nga iya gintawag, iya ginpakamatarong. Gintadlong sang Dios ang tiko. Ginpakabalaan ang makasasala. Ginhugasan ang mahigko. Amen? Ginpakamatarong ya ka. Gindeklarar ya ka nga wala sing sala. Just imagine nga makasasala ta, gindeklarar kita nga wala sing sala. Kag bangod nga gindeklarar ka nga wala sing sala, ginpakamatarong ka, padunggan ka sa Diyos. Anong word nga padunggan? Glorified. He glorified you. And all these words, tanan nga words dira, chosen, foreknew, chosen, called, justified, and glorified, tanan in the past tense. Meaning, sanggin kilala ko si Christ, tanan nga ni, ginhimo sang Diyos sa ako. Positionally. I am called, I am chosen, I am justified, and I am glorified. Grabe, no? That's why there is now, therefore, no condemnation to those who are in Christ. Amen? Grabe ang plano sa Ginoo. Hindi yan nakapagkondinaron, hindi yan nakapag-ihukman, ginpakamatarong ka, nga ang pagtanaw sang Diyos sa imo, as if nga wala ka sang sala. Kaya nga man, every time He will see you, He see the blood of Christ, the righteousness of Christ, the holiness of Christ, covering you. He cannot and He will not judge you to hell. That's His plan. Wala ka dalabo. Amen? Amo ng paghambal ni Christ. The gardener, ang nagatipig, ang tag-iya sang vineyard, has the best plan for the vine and the branches. And His plan for His Son was fulfilled at the cross. Amen? And His plan for us. Ang iya plano sa aton,
is perfect. Okay? But along the way, mga utod, there must be something that we will do. And so, because He has the best plan, bangod may aral sa pinakamanami nga plano para sa vine and the branches, He said, everything works together for good. Kahibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo sa aton. Tanan nga nagakatabo, verse 28. Nahibaluan ta nga ang tanan nga nagakatabo, ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Things will only be good for us if we love Him. Amen? Mangin manami lang ya ang nagakatabo sa imo kung ginahigugma mong Diyos. Okay? Kung ginahigugma mo siya. Kung wala mo siya nahigugma, laing ginang tabo sa imo. You agree? You agree? Okay. Sa tanan lang nga nagahigugma sa iya, ginambal eh. Sa tanan lang nga nagahigugma sa iya. Ang tanan nga nagkatabo, manami. Okay? And so that's the snapshot in the book of Romans. Some details in the book of Ephesians. May mga detalye nga ginimo si Paul. Very general in Romans. He justified, he glorified, he has chosen for new. In the book of Ephesians, mga utod, gindetalye ni Paul, kag saling niya, dalayawon gid ang Diyos, chapter 1, verse 3 to 14. Dalayawon gid ang Diyos kagamay sang atong Ginoong Jesucristo, tungod niya kita ara kay Kristo. Now remember that. Very important nga mga words. Remember, the branches are in the vine. Connected. Relationship. In the book of Ephesians, gin-emphasize ni Paul, tungod nga kita ara kay Kristo. Remember that. We are in Christ. Because we are in Christ, mga utod, bangod nga ara kita kay Kristo, ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamayo. Spiritual blessings. Okay? Espirituhanon nga pagpakamaayo. Kabalo kang material blessing, extra na lang na. Bonus mo na lang na. Okay? Kaya amo niya ang pinaka-the best nga mga pagpakamaayo na ginhatag sa Diyos sa iyo. Ini nga mga pagpakamaayo, blessings, halin sa langit. Heavenly blessings. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan. It is now the detail na ginahambal ni Paul sa Romans. Before the foundation of the world, sa wala pa makreate matugang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga mangin balaan kag wala sing kasawayan. God has already chosen us for the purpose that we must be holy and blameless sa iya panulok. Wow! Holy and blameless sa iya panulok. Sa iya, hindi sa panulok sa iban. Kaya kung iban matulok sa imo, hindi kaya holy. Kaya hindi kaya blameless. Amen? Di ba? Kung ako magtulok, kung ikaw magtulok sa akin, holy ko, hindi. Kung ikaw magtulok sa akin, blameless ko? No. Kag ako magtulok sa imo, kay may mga depekto ka. But in the eyes of God, as He purposed, He will look at you that you're holy and blameless because you are in Christ. Amo lang ilan ang garantisado mo. Amo lang yun ang garantiya mo.
Not because of what you do, hindi bangod sa ginahimo mo, kundi bangod ara ka kay Kristo. Amo nang panulok sang amay sa imo balaan kag walay kasawayan. Tungod sa gugma sang Dios sa aton, ginplano na niya nga daan nga kita mangin iya mga anak. He already planned. Ginplano niya nga daan nga kita mangin iya mga anak paagi kay Hesukristo through Christ. Wala na sang iban. Ini suno sa iya nga luyag kag kabubuton. Just remember that. Iya na iya luyag kag iya na iya plano. Dayawon ta ang Dios tungod sa maya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa iya hinigugma nga anak. Always through Christ. Kay paagi sa dugo ni Kristo, gintubos kita. Never mentioned in Romans 8. But here, He redeemed us. Gintubos kita, paagi siya dugo. Nga ang buot silingon, ginpatawad ng aton mga sala. Blameless, holy, forgiven. Okay? Anong hambalya? Dako gid ang bugay sang Dios sa aton. Grace. Ginatagan niya kita sing kaalam kag pag-intindi agud maintindihan ta ang iya tinago nga plano. No, remember that. He has a plan. Before it was hidden, but now revealed. Kagintagaan niya kita sing kaalam, wisdom, nga maintindihan ta ang plano sang Dios. Nga gusto niya nga matuman paagi kay Kristo. Kung mag-abot na ang tion nga iya gintalana, wow! Amo na namiyan ko. Ano? Kung mag-abot ng tion nga gintalana, suno sa iyawat, plano. Gusto niya nga isahon ang tanan sa langit, kag sa duta, kag ipasakop sa pagdumala ni Kristo. This is His plan. Ang tanan nga butang ginahimo sang Dios suno sa iya, plano kag kabubuton, kag mangin iya sa amon paghiusa kay Kristo. Agud nga kami nga una nga naglaom kay Kristo, magadayaw sa iya. Kag kamuman, Paul was talking to themselves, and now he is talking to the church. Kag kamuman mangin nga nangin ara kay Kristo, sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo gali amo ang makaluwas sa inyo, sang nagtuo kamo sa iya, ginkatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga sa iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. Ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga babaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak, nga maangkon tagid ang kompleto nga kaluwasan kag tungod sini pagdayawon siya. You see that? The revealed plan of God. Just a snapshot. Kung sa ini kadua ka passage mga utod, ang pag-implement bala sang Dios ang iya nga plano para sa imo kag para sa aton. Have you ever thought about it? Nakapaminsar maka muna. Wow. Kung wala ko gali makilala si Kristo, wala kagid sa siniya kalibutan. Wala. You have nothing if you have no Christ. Amen? Wala. Ano ang mabaylo mo sini? Ano mabaylo mo sini nga mga pagkamaayo ginatag sa Diyos sa imo? Ano mabaylo ko to what I can compare spiritual blessings? Sa diin ko sila pangitaon. Ano ang ibulos ko sa ila? Brethren the Lord, kung paminsaron mo ni,
This will motivate you to pursue intimacy with Christ. Anong magtulod sa akon nga magpalapit kay Kristo? Hindi temporaryo nga blessing. Kaya ang temporaryo nga blessing, madula na. Okay? Hindi amo ng motivation. Hindi ang akon trabaho that will motivate me to Christ. No. Hindi amo na. Hindi ang akon achievement amo nang mag-motivate sa akon to pursue intimacy with Christ. No. Hindi mo na utod, kay nga man, these are but temporary. Temporaryo lang ni. But the best motivation is the revealed plan of God. Naging pahayag niya sa pulong. Just imagine, wow. On the other hand, I'm lost, sinner, wala ko kabalo, patay ko sa sala, condemned to hell. Amo na. On the other hand, sang nakilala ko siya, wow, this is the best plan. Amo ni ang pinakamanami nga plano nga ginhambal sang Dios sa akon. And it is sure and secure, guaranteed by the Holy Spirit. Ini nga plano hindi ni maguba. Wala sing sala nga makaguba sini nga plano sang Diyos para sa inyo. Wala. Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Wala sing may makabulag. Wala sing may makakuha sa akon sa sininga plano sang Diyos. It is secured. Kag ang guarantee is no other than the Holy Spirit. Ginhatagan kamo sang Diyos, sang Espiritu Santo, nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. Amen? Ining Espiritu Santo amo man ang kasiguruhan, the assurance, the guarantee of ownership. Okay? Nga mabaton ta ang what? The promise of God. Ang promisa sa Diyos para sa aton bilang iya mga anak nga maangkon tagid ang what? Kompleto nga kaluwasan. Wow! Ay, hindi pa kompleto kaluwasan, wow? Mga utod, ang kaluwasan progressive. Okay? Saved from the penalty of sin, ginluwas kita sa Ginoo sa bayad sang sala nga mong kamatayon sa impyerno, pagpahamulag sa Dios. God is saving me today from the power of sin. Ang Ginoo nagaluwas sa aton subong sa gahom sang sala. And someday God will save us from the presence of sin. Ginluwas kita sa bayad sang sala, amo nang aton nga justification. Amo na aton nga gintawagin pakamatarong ka sang Dios. Sa adlaw-adlaw nga nagakabuhi kita, nagapangamuyog ta, Lord, save me from the power of sin. Amo nang aton nga ginatawag nga sanctification. Ang aton buhi, ang aton kabuhi nga manginbalaan on a daily basis. Kapila ka adlaw, God will save us from the presence of sin. Amen. Amo nang aton final, kompleto nga kaluwasan, kay amo nang aton nga glorification. Amen. Kompleto, perfect. Someday you will be.
kag tanawon mo na mga utod, amo na ang pinaka-motivating factor why I will pursue intimacy with Christ. His plan. And then you will see in Revelations 21, the scope of His plan, ang ano ang sakop, anong ginsakpan sang plano sang Diyos. Revelations 21, 1 to 4. Wow! Look at that. Okay? Muna. Wow! A river from the throne of God. Ay, grabe. Amo na ginambal ni John nga nakita ya. Nakita ni John. Pagkatapos sadto nakita ko sila ni John. Nakita ko gid ang nakita ko ang bag-o nga langit kag ang bag-o nga duta. Wow. Nakita ni John ang bag-o nga langit kag bag-o nga duta. No wonder si John nga ato sa island of Patmos, ang Patmos batuhon na mga utod. Why da tanom? Itapok katobla. Gintapok sa to ni Nero. Kasi pangunsa nga pagwali sa mayong balita. Dito sa ginpaistar. Wala upod. Pero samtang dito siya, ging-comfort siya sang Diyos. Paagi sa pagpahayag sang Diyos, sang iya plano for the future. Grabe, no? Ti si Diana, bisan batuhon to, bisan sakit likod niya to. Bisan pertikainit to. Ay, kung makita mong bago nga langit, yung bago nga duta, bisan naman pamatyag mo, dulaan lang kasakit mo. Amen? So, ang Book of Revelation, hindi lang warning, kundi comfort. Basahon mo na. Comfort na. Amen, di ba? Comfort for the fact that we will be victorious. Tanang kita mangin overcomers. It's a comfort. Kaya nga man, dito kita mapuli. Amen, di ba? Dito nga aton final destiny. Revelations 21 and 22. Kung mapatay ko, mapalangit ko, temporaryo lang ang langit nga na. Nga pagkakadtuan ko, kung mapatay ko. Di ba? Hindi mo na akong final home. No, it's not. Kaya nga man, that heaven will come down. Ang ina nga langit sa ibabaw, magapanaog. In the new heaven and the new earth, look at this one. Look at intimacy nga ginapreparar sang Ginoo. Pagkatapos santo nakita ko ang bago nga langit kag ang bago nga duta tungod kay ang daan nga langit kag ang daan nga duta nadula. Ang ina pong kuano madula na. In 2 Peter chapter 3, everything will melt. Everything will melt. Ang tanan-tanan nga makita ta magkalatunaw because God, Jesus Christ, will burn the earth with fire. So kung saga ka lang invest para sa duta, wala kayo invest sa langit, nugon. Di po silingon hindi ka magpanami balay mo. Nami man. No, it's not. Pero masiling ka nga, amo ginapuluyan mo? No. My challenge, kung pilagin invest mo sa earthly things, how much did you invest for heavenly things? That's the point. Because ang atong investment sa duta will melt. Everything will melt. And so, kung magpatindog ka balay, para lang sa kaymayaan mo, not for the glory of God, that will melt. It's useless. Magbakal ka sa lakyan, para lang sa imo, hindi para sa ministry, that's useless.
Kung ano mga butang ara sa imo, that's for yourself, that's useless. If it is not for God's glory. Kung hindi na sa kaymayan sa Diyos, everything will melt. Kag siling sampulong sa Ginoo, look at this one. Kag nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem. You see, look at Jerusalem today. Magulo ang Jerusalem. The city of God. Magamo ang Israel. Apang siling sa Ginoo, on the new heaven and the new earth, the holy city, Jerusalem, ginapaidalom sang Diyos, ginpaidalom niya. Alin sa babaw, alin sa langit, ginpaidalom sang Diyos, alin sa langit, ang ini nga syudad, preparado na gid, prepared, pariyo sa kalaslon nga babayi, wow, nga nakatry na sa pagsugata sa iya pamanahon. What does it mean? Intimacy is meant for eternity. Grabe. The ultimate plan of God for me is to be intimate with Him, not only temporarily, but for eternity. Amon ni gali mga utod. No wonder Jesus Christ died. He gave His life for me. Why? Gusto sang Diyos nga mangin kaupod taniya. Nga malapit nga wala na sing may makaguba sa sina nga intimacy. Look at this one. Just like a bride prepared for his groom. Relationship, beautiful and holy. Look at the New Jerusalem. Amo ng artist perception. Because it is square. Jerusalem. Amo ng istaran. Kaangay na sang distansya nga magbiyahe ka from Manila to LA. Amo na ang dimension sang New Jerusalem from Manila to LA. Square. Wow. And the best thing, pagkatapos may nabatian ako nga mabaskog nga tingog halin sa trono nga nagasiling, karon ang puluyan sang Dios ara na sa mga tao. Look at that. Look at the very plan of God. I want to live with my people. Just imagine mga utod. Just imagine sang nakasala siya dan kag si Eva, that they were totally separated from God. Kaginbanis sila sa Garden of Eden. God did not stop pursuing man. He did not. And then finally, in eternity, sisang ginusin niya, ang puluyan sang Diyos, ana na sa mga tao, magapuyo siya upod sa ila. Wow! I will see Christ every day. Every second, I will listen to my Father with the Holy Spirit. Nothing will hinder my intimacy with my Father. This place is perfect. And we will be perfect. Amen? Hindi ko maintindihan because I'm limited. But someday, I will understand fully. Amo ni gali mga utod, the plan of God is eternal. Ang plano sa Diyos, hindi lang nga mabuhi kadi. Hindi lang.
Hindi lang amo niyang kabuhi. Mga utod, hindi lang amo niyang kabuhi. Sobra pa di. Amen? Just look at that. Ang Diyos mismo mangin ila kaupod. Mangin kaupod ta ang Diyos kag ila Diyos. Pahiran niya ang ila mga luha. Wala na sing kamatayon. Wala na sing kasubo. Wala na sing paghibi. O kung kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang nakaligad na. Wow! Kung tanawon ko ang plano sang Diyos, just a snapshot of that plan. Wala paging detalye. Siling ni Paul, eyes have not seen and ears have not heard what God has prepared for those who love Him. Wala pa makita sang mata, wala pa mabatian sang mga tulungan kung ano ang ginapreparar sang Diyos sa tanan nga nagahigugma sa iya. How many galaxies in space? NASA, hambalan niya ka millions of galaxies. Ang atong galaxy is just Milky Way. Isa lang. Sa mga millions of galaxies. Wala pa makitaan sang teleskopyo. Meaning, trillions of galaxies. Vast universe. New heaven and new earth, mga utod. Wala limit ang tao. You are not limited kay nga man you have a glorified body. Hindi ka na limitado. Kaangay sang lawas ni Kristo, hindi limitado. Nagpalangit, wala si may makapugong. Just like that body. Just imagine, what will you do for eternity in the new heaven and new earth? Okay? And so, the ultimate plan of God, the Father, the gardener, is eternal intimacy with Him and His Son, Jesus Christ, in the new heaven and new earth. Amen? Amo ni gali ang grabe nga plano sa Diyos. Mga utod, ang ginpakita sa aton, the book of Romans, ginpakita sa aton sa Ephesians, ang ipakita sa aton sa Revelations, mga utod, blueprint, plano, sang aton pursuit of intimacy with Christ. Amo na ang plano. And you see, aring grabe, ignorance of the Father's plan, kung ignorante ka sa sinanga plano sang Diyos, will lead you, dalon niya ka sa ginatawag nga self-dependence. Amen, di ba? Kaya wala ka kaplalo sa plano sa Diyos, masalig ka sa kaugalingon mo, kay bangod nga nagasalig ka sa kaugalingon mo, kung ano man ang ma-achieve mo, that's for your self-glory. Okay? Para lang na sa imo, kag sa akon nga kay mayan. Now, bangod nga para na sa akong kay mayan, I become idolatrous. I worship myself. Not God. Gin-substitute mo ang pinaka-the best sa pinaka-worst. Amen? And there is no greatest mistake in life
Wala na sing pinakadako nga sala nga mahimo sang tao, especially kung Kristohanon siya, sa iya kabuhi, than following. The greatest mistake is not following the Father's plan. Amen? Amo na ang pinaka-worst, pinakamalain nga mahimo mo sa kabuhi mo. Nga magakabuhi ka nga wala nagasunod sa plano sang Diyos. Okay? Hindi bala? Kung nagapatindog ka bala, yung pinaka-worst nga mistake nga mahimo mo, tagangan na ganin sang architect sang plano, di ba? Imo ya gina-revise mo plano sang architect. Imbis nga 12 mm, imbis nga 14 mm, ang kabilya mo, guaya substandard balay mo. Yan ang mahimo sa balay mo, namatabo sa balay mo. Amen, di ba? You see, nakita nyo punto? Ano? Kung gina-revise ko, gina-substandard ko, ang specification sang plano, the greatest mistake that I will make in my life. Okay? No wonder Paul said, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Para sa akon, ang pagkabuhi, amo si Kristo, kag kung mapatay ko, kadalagan ko. Okay? Believe it. Believe it. Tuhin na. Kay wala yaga kaguba, wala yaga sala ang Diyos. Wala yaga sala ang Diyos. Kita lang yaga sala. Ang Diyos wala. Amen? Di ba? You see, Paul said, Galatians 2:20, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live by faith on the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Ako ginlansang kay Kristo, kag nagakabuhi ako subong, hindi para sa akon, kundi nagakabuhi ako para sa iya. Kag ginakabuhi, nga ginakabuhi ko sa iya, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga nagigugma sa akon, ka naghatag sa iya kaugalingon sa akon. And so, Jesus said, "I am the true vine, and my Father is the gardener." Amen. Ako ang tuod-tuod nga puno sang ubas, kag ang ako na may amo ang owner, siya amo ang planner, siya amo ang provider, siya amo ang protector of the vineyard. Wow. I am secured in Christ. Amen. Sigurado ko kay Kristo. And so the Father's perfect plan, my good, for His greatest glory. Amen, no? Amen, di ba? For my good. The best. Para sa iya kay mayaan. Amen? So, kumusta ka? No? Kita mong plano? Hindi na tayo magtalikod sa Diyos. Okay? Hindi ka na magpalayo sa Ginoo. Amen? Ano? Salamat, good Lord. Salamat sa iyong pulong. Grabe, Lord. Why kami si may kumparar sa dutanon nga kabuhi? Sa langit nun nga kabuhi. Wala kami sa may makumparar sa ini nga temporaryo nga kabuhi nga ari disduta. Sang sa wala katapusan nga kabuhi nga iga kabuhi namon upod sa imo. Upod sa amon manluluwas sa bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Ginoo, anuman nga mga pagtilaw, anuman nga mga pagsulay,
Hindi Ginoo makapahamulag sa amon sa imo gugma. Kag bangod nga ginahigugma kanamon ang tanan-tanan nga nagakatabo sa amon para gid sa amon kayuhan kag sa imo kahimayaan. Kabay ini Ginoo magtulod sa amon nga mangin malapit sa imo. Mangin malapit sa kay Ginoong Hesukristo. Among puno sang ubas. Lord, ginadayaw ka namon. Salamat. Salamat Ginoo. Sa imong ngalan ng gid. Amen.